Pagdating ni Simon sa kanilang bakuran, ay bumungad sa kanya ang kanyang ina at nagwika ng, "Saan ka ba nanggaling kang bata ka? Kanina ka pa naming inantay." Sumagot naman itong si Simon ng, "Sa tabo po, inay." "Ano? Nagpunta ka ng mag-isa? Ikaw talagang bata ka. Abay sa susunod magpaalam ka kung saan ka pupunta." Patawad po, inay, dahil baka pag nagpaalam ako baka hindi niyo ako papayagan." "Hay nakong bata ka. O siya, pumasok ka na para makapaghapunan ka na." Pagpasok ni Simon sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang mga kapatid at amang naghahapunan. "O anak, kumain ka na. Saan ka na naman ba galing, ha?" "Teka, ano ba yung puyos-puyos mong bata ka? Nay, nanalo ako ng maraming pera sa hantak." At sa mga sinabi niya ay biglang nabulunan ang kanyang amang kumakain. "Ulitin mo nga! Natututo ka na palang nagsugal? Sinasabi ko sa'yo, Simon, tigil-tigilan mo yan dahil wala yung maidudulot sa iyong buhay na maganda," wika ng kanyang ama. Buti na lang ay pinawi ito ng kanyang ina. "Tika lang, Raimundo, hayaan mo munang makapagsalita yung anak mo." Nang ibinuklad ni Simon ang kanyang napanalunang mga barya, ay halos di makapaniwala ang kanyang ama dahil sa mga nakita niyang tumpok-tumpok na mga barya. Tuwang-tuwa noon ang kanilang ina sa kadahilan na makabili na sila ng mga sariwang isda at mga tuyo. Lumipas ang mga araw at papasapit na naman ang araw ng linggo. 2:00 pa lamang noon ay agad nang umahon itong si Simon sa kanilang umahan. At nagpaalam naman ito sa kanyang ama at ina na pupunta umano siya sa tabuan. Sa kanilang baryo. Sumagot naman ang kanyang ina ng, "Anong tabo? Sabado pa lamang, ba't ka pupunta doon?" "Inay naman, araw ng linggo ngayon." "Ay, ganun ba? Sige, basta mag-iingat ka at umuwi ka ng maaga." Sa puntong yun ay hinayaan lang itong si Simon ng kanyang ama dahil siniswerte din naman ito. Dahil nung una ay hindi siya pinapayagan ng kanyang amang gumagala sa tabuan sa kadahilan ng 13 anyos pa lamang ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay nadapo na nga si Simon malapit sa kanilang bakuran. Kaagad siyang naghugas noon ng kanyang kamay at paa nang masipat niya ang kanyang lulo at mga kumpare nito na paparating sa kanilang bahay. May dala-dala din itong tag-iisang pirasong tandang na kalong-kalong ng mga ito. "Oy lo, naparito kayo," wika naman dito ni Simon. "Oo apo, itari namin itong dala-dala naming manok. Nagbabaka sakali kami na makadala ng bihag pa uwi," sagot naman ng kanyang lulo. Kaya naman kinausap niya ito kung pwede ba siyang sumama. Pumayag naman ito. Kaya naman pumasok na si Simon at kaagad niyang kinuha ang kanyang nakuhang mutya doon sa uma. Pagkalabas ni Simon sa kanyang bahay, kaagad niyang kinuha ang kanyang manok na ugis. "Uy, anong gagawin mo sa iyong manok, apo?" Sumagot na naman itong si Simon ng, "Saan pa ba? Idi isabong." Napahagalpak naman sa pagtawa ang mga kumpare nito at pati na rin ang kanyang lulo. Bahagya namang ngumisi itong si Simon dahil nahiya sa mga sinabi ng kumpare ng kanyang lulo. "Apo, bata ka pa. Hindi pa wasto ang gulang mo na pumasok sa ganitong larangan. At saka bata pa yung manok mo." Kaya naman ibinalik ni Simon ang kanyang manok sa pagkakatali nito at nagpaalam na rin ang kanyang lolo na natutungo na ito sa sabungan. Kaya naman naupo na lang itong si Simon sa hagdan ng kanilang bahay. Ngunit ay mayroon ngang pagkapilyo itong si Simon. Kaya naman paglagpas ng kanyang lolo sa may kawayan ay dali-dali na niyang kinuha ang kanyang manok sa pagkakatali nito. Nang makuha na niya ito ay tumakbo na siya
pababa ng bundok. Naabutan pa niya noon ang kanyang lolo sa may bandang ibaba. Kaya naman pasimple siyang tumago sa mga damong hagunoy na pwede niyang pagtataguan. Pagdating niya sa sabungan, ay pinili niyang tunguhin ang kubo ng matandang nagtulong sa kanya. Ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda, ay walang tao doon. Hinawi pa niya ang kurtinang nagsisilbing pintuan nito. Ay wala talaga ang matanda. Kaya naman bumalik na siya sa sabungan. Nakasabayan pa niya ang isang matandang babae at nagtanong ito ng, "Ano yung dala mong manok, iho? Ibibinta mo ba yan?" Sumagot naman itong si Simon ng, Hindi po tiya. Pinahawakan lang po ito ng aking lolo." Kaya naman pagkatapos noon ay lumapit na siya sa sabungan. Pinili pa niya noong umiwas sa kanyang lolo. Kaya naman doon siya sa kabilang banda pumisto. Nang masipat niyang hindi talaga siya makasingit dahil sa nga maliit nga siya. Kaya naman pumatong ito sa malaking bato, dala-dala ang kanyang manok. Nang masipat niyang magsimula na ang sultada, pumasok na sa ruwida ang dalawang panig. Nang masipat niya yon, ay napagtanto niya ay laban pala ito ng kanyang lulo. Pinagmasdan lang naman ito ni Simon. Nang bitawa na ang dalawang manok, ay biglang sumugod ang manok ng kanyang lolo at agad na binugbog ang manok ng kalaban. Bumawi naman ang kalaban habang itong si Simon ay hindi mapigilang magtalon-talon at magsisigaw sa taas ng bato. Ngunit sa kasamaang palad ay biglang tinamaan sa kilikili ang manok ng kanyang lolo na naging sanhi upang ito'y bumulagta sa lupa na wala ng buhay. Kaya naman dali-dali niyang nilapitan ang kanyang lulo. Nakita naman siya nito at kasama ang mga kumpare nitong wala ng hawak-hawak na manok. At paglapit niya rito ay agad namang nagwika ang kanyang lulo ng, "Loko kang bata ka! Grabe yung talon mo sa may malaking bato! Dinala mo pa talaga yung manok mo!" Wika ng kanyang lulo. "Lo, natalo lahat ang mga manok nyo?" Tanong dito ni Simon. Ganyan talaga kapag minamalas ka." "Oo, ganyan talaga, Simon. Kapag minamalas ka talaga." Sagot din naman ng kasamahan nito. Lo, ito na lang kayang dala kong manok ang ipanlaban natin." Wika dito ni Simon. Sumagot naman ang matanda ng, "Seryoso ka ba dyan sa pinagsasabi mo?" Sabay hagalpakan sa pagtawa ng mga kumpare nito. Ngunit sa dahil sa pamimilit ni Simon, ay pumayag na rin ang kanyang lolo. "Lo, subukan ko kayong bumitaw ng manok sa labanan." Wika ni Simon. "Wag na! Baka masugatan ka po. Ako na lang ang magbibitaw. Ikaw talagang bata ka." Pero nagpupumili talaga itong si Simon. Kaya naman sumama na ang kanyang lolo sa ruwida upang ito ay ang magtanggal ng sakuban ng bulang. Nang bibitawan na ni Simon ang kanyang manok, nagwika pa ang kanyang lolo ng, "Apo, mag-ingat ka, baka masugatan ka." Nang makita ito ng mga taong namumusta, ay kita sa mga mukha ng mga ito ang pagtawanan. Dahil sa mga panahong yon ay kauna-unang bata ang nagbibitaw ng manok sa labanan. Nang mabitawan na ang dalawang manok, ay agad nang nagsalpukan ang dalawang panig. Nang maya-maya pa ay habang nagsalpukan ang dalawang manok, ay sa hindi inaasahang biglang tumakbo ang kalaban na nagpuputak-putak na parang hinabol ng aso. Nang tingnan ni Simon ang kanyang manok, ay bigla siyang natigilan ng masipat niya ang kanyang manok na napalitan ng isang figura ng batang nakasombrero na sa animoy sa duwende. Ay nadesisyonan na ito ng sentensyador na ang manok ng kalaban ay talo. Tuwang-tuwa noon ang kanyang lolo sa kadahilanang hindi ito makapaniwala na ang manok ni Simon ay mananalo. Habang nagwika ang kanyang lolo ng, "Apo, panalo tayo!" Ngunit sa kabilang iyon ay nanatiling nakatayo itong si Simon na tulala at dilat na dilat ang mga mata. "Simon,
Hindi ka ba masaya sa pagkapanalo ng manok mo? Wika ng kanyang lolo. Masaya naman lo. Pero Anong pinipero-pero mo dyan? wika ng kanyang lolo. Wala naman lo. Hindi talaga makapaniwala si Simon sa pangyayaring yon. Hindi ko akalaing ang manok mo lang pala ang makaganti sa kalaban. Wika pa ng kanyang lolo. So dito muna natin putulin ang kwento, pero bukas upload natin ito ng buo para tuloy-tuloy ang iyong pakikinig. So dito na yung shoutout natin. Shoutout kay Francis Torres, kay Dear Music Lover, John Ryan Caraguio. Shoutout na rin kay Elginate Yongwe, kay Arnel Murano from Leyte, Renz Warle Rodriguez from Calatrava, Negros Occidental. Oy, Bisaya po ni Day, may halong Ilonggo. Shoutout kay Roldan Oscar Rodriguez Francisco. Shoutout kay Agnes Jimenez, Rina Adapon. So maraming salamat sa iyong panonood. So bukas na ulit. Maraming salamat.